Wait. So guys, we are playing some Bed Wars and I'm trying to win. Nangunang lang na nakawat pa, nasa lisihan ng kawatan ng isang truck driver sa Binondo, Maynila. Nanakaw sa loob ng truck ang 23,000 pesos na nilon ng driver sa pag-ibig. Nasa pagkakang balitang yan si Bon Juan. Kasi nakalagay lang sa katawan niya. Sa checkpost na sa Binondo, Maynila, sa alas 4 ng hapon noong Sabado, maya-maya, isang lalaking nakapula ang napadaan sa gilid ng truck. Bigla siya huminto sa driver's side at sinilip ang loob ng truck. Binuksan ang pinto at may pilit kinukuha. Paglabas, bitbit na niya ang isang bag. Sa isang kuha ng CCTV, sukbit na ng lalaki ang bag at naglakad na parang walang nangyari. Hindi pala siya driver o pahinante ng truck, kundi isang kawatan na sumalisi ng mga gamit sa loob. Pag may-ari ng truck driver na si Henry ang nakuhang bag, agad siyang nanlumo dahil may lamang 23,000 piso ang bag, nakakalon pa lang niya sa pag-ibig. Papasahin daw sana nila itong uwi ng Northern Samar, lalo 2011 pa nung huli siyang nakabalik sa kanila. Siyempre, ano yun eh, malaking pera po yun para sa amin eh. Kasi plano kong umuwi kami ng mag-ina ko, uuwi kami sana ngayong June. Kung gaso, nawala, kaya hindi na rin kami makauwi siguro nito. Kung may babalik ko nga lang, dapat yung pera na yun, pinadala ko na lang ng buo doon sa magulang ko eh. Aminado si Henry, hindi nila nilak ang pinto ng truck dahil kampante siya sa paligid. Nagcha-charge din daw sila ng cellphone sa loob. Kung nilalakas yung pinto noon, hindi kami nakapasok at yung tubig, nandun yun. Hindi na po ginawa yung cellphone, dalawang cellphone pa yung nandun, naka-charge. Patuloy na tinutugis ang suspect. Nitong Martes naman, sa pool sa CCTV ng parehong barangay ang isa pang pagnanakaw. Bumaba ang rider na ito sa Sabino Padilla Street mag-aalauna ng hapon. Maya-maya, dumating ang isang tricycle at tumabi sa motorsiklo. Ilang sandali pa, kinuha ng tricycle driver ang cellphone sa motor at mabilis na ibinulusan at umalis. Kanina, nagharap sa barangay ang biktima at kawatan. Depensa ng namuha ng cellphone, nagmagandang loob lang siya nang makitang may nakatiwangwang na cellphone. Wala po akong tissue set talagang. Pag may naiwan ko po, talagang minibigay ko sa packet. Kung nagmagandang loob siya, nandun lang po ako sa tapat ng motor ko, pwede niya po niyang iabot sa akin that time eh. Pero bakit po siya umalis? 2 araw tuloy hindi nakabiyayang biktima ng isang delivery rider. Naibalik naman ang cellphone pero wala na ang SIM card. Bandang huli, pinipilit makipag-areglo ng kawatan sa biktima. Aminado ang mga otoridad, madalas na nanamantala mga kawatan sa mga lugar na itinuturing na busy. Gaya na lamang dito sa Barangay 289 sa Binondo kung saan 25 ang bangko, bukod pa sa napakaraming business establishment kung saan parot pa rito ang mga tao. Gusto rin mang maiwasan ng mga ganitong insidente, limitado raw ang gamit sa barangay. Bilang solusyon, nagdagdag na lang daw sila ng mga CCTV. Para naman din maging aware yung mga gustong gumawa ng kalokohan dito na mag-isip-isip muna kayo dahil hindi, sisikat kayo. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Dinidismaya ni Senate President Nick Zubiri ang pagtutol ni Labor Secretary Bienvenido Laguespa sa panukalang minimum wage hike bill. Masupalusot sa Senado ang panukala na layunin dagdagan ng 100 piso ang sahod ng mga magdagawa sa buong bansa. Pero tutol dito si Laguesma dahil kailangan din daw balansihin ang kapakanan at interes ng mga namumuhunan. Ano nagiging balanse yung mga nag-negosyo taas ng taas? Protektahan ng kalihim ang Hindi nyo mapigilan yung pagtaas. dahil mas pinili nitong unang Palibasa may pera kayo eh. Sa ngayon, nasa mga mambabatas na ang bola para talaghanin ang minimum wage hike bill. Pero ang Makabayan Bloc tila naiinip dahil masyado raw mabagal ang usad ng panukala sa Kamara. Bakit naman dinidribble, no? Or pinakatagal yung usapin na ito. Nananawagan kami sa House leadership na huwag nang patagalin ang pagpapasa ng mga batas para sa dagdag sahod. Bagamat inutos ni President Marcos Jr. na i-review yung Regional Tripartite Wage and Productivity Boards o yung RTWPBs, yung pagtataas ng sahod, iyak na hindi pa rin ito matutugunan yung panawagan para sa signifikanteng dagdag sahod. Mga
Kapatid 2-0 na din ang Eastern Conference second round matchup ng New York Knicks at Indiana Pacers pagkatapos kunin ng home team Knicks ang 130-121 game to win. Lamang ang Knicks 24-17 sa first quarter pero dito na injured si Jalen Brunson at kinailangan muna magpahinga. Tinake advantage ng Pacers ang absence ng star point guard at kinuha ang kalamangan 73-60. Bro! Nagpagsimula ng second half, napastanding ovation ang Madison Square Garden nang pumasok ulit sa laro si Brunson. Hindi na siya lumabas ulit at pinangunahan ng Knicks sa isang comeback win. Nagtala ng Superstar 29 points, 4 assists, and 2 steals. Lilipad ng Indiana ang parehong punan para sa Game 3. NBA pa din nakuha ni Denver Nuggets star Nikola Jokic ang kanyang pangatlong season MVP award sa nakalipas na 4 na taon. Nag-average this season ang Denver Nuggets center ng 26.4 points, 12.4 rebounds, and 9 assists para talunin si Shai Gilgeous-Alexander ng OKC at Luka Doncic ng Mavs. Siya din ang pangalawang player sa kasaysayan ng NBA na makakuha ng 2,000 points, 900 rebounds, and 600 assists sa isang season. Kasama ngayon ni Jokic, sina Moses Malone, Larry Bird at Magic Johnson sa listahan ng three-time MVP winners. At yan ang mga pandi ng Sports News today. For Sports Chico Mike Reyes, Ethan Love. Susunod, engagement photos sila Catriona Gray at Sam Baby deleted na sa Instagram. At kilalanin na ang asong umapantropiko. Tuloy pa ang makamulang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Akala nila madali lang siya stress kaya. Kahit pagod mo, Sarado na yung tindahan, ha? comfortable pa rin. Kaya I also take stress test. The multivitamin that helps Init na, protect the skin punyemas from para the akong effects of piniprito. stress. Prituin kita eh. Sinabi ko kasi sa'yo pag ganun, buksan mo na ang electric fan dun eh. Mas pinasarap ang Ox Creamy Halo-Halo. Nag-level up ang inasang Ayoko. My number one halo-halo, mga inasang extra creamy halo-halo. Kailangan ng Pilipino, biga, hindi angat. Kayang maligasan. Sorry guys. My dad didn't exist. I'm just recording and he don't know. Lol. Unahin ang pagkain. Tama na. Tama na yung sobrang tapang at sobrang sweet. Mag-Great Taste Oil. Sa tapang, tama. Sa tamis at creaminess, tama at tama. Dito ka na sa tama. Hindi ko kaya. Ano? Iwas dehydration. Mag-himalay electrolyte. Ano naman, next? Hindi ko nga kaya. Sabi mo gusto mo. Nagre-record pa ako. Ha? Pag sobrang Nagre-record ako. Guys, eto kasi si Papa. Nagre-record na ako. Baka elam. hindi prescribed, delicious flavor. I love styling my hair. Pantene. Enriched with provitamins. Elam. Make hair strong. Iwas bigas. Kaliman ng style. Pag sumabay ang sore throat sa trip, bad trip. Take Strepsil This clinic will prove to relieve pain. and soothe your throat in as fast as 60 seconds. Bye to sore throat with Strepsils. Bye! Ang laki ni Pansit Canton, may kasalo pa na. Bigger size. Ng paborito mong Lucky Me Pansit Canton, mas pinarami. Same sarap na bigger size. Lucky Me Pansit Canton, kasalo pa. First, nakakagawa mo nag-claim ng international remittance sa Palawan. Huwag mo ng feeling sa Palawan International Remittance. Siguradong kasagad ang talga. May free insurance pa. Yan ang international remittance na para sa Pinoy. Kaya ang Palawan mo na. Ooh. That was so scary.
Shit. Dinupit ko. Jacket. Init dun eh. Nangang post. Mabigat yan, alam mo. Oh, bila mo na mabigat, hindi mo tulungan lola mo. Pakailam ka naman. Sa Pogo, ayon kay DFA Undersecretary Jesus Domingo, dadagdagan ng linggo. Una riyan, magiging mandatory ng pagsusumite ng Chinese Social Security Number. Kailangan na rin personal na pumunta ang Chinese sa consular office. Dapat ipagpakita ng official round trip train tickets at confirm hotel booking through the authorized individual o kaya affidavit of support ng host mula sa Pilipinas. Kailangan din ang certificate of employment at bank statement bilang patunay ng financial capacity. Eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Deleted na sa Instagram ni Catriona Gray ang mga larawan ng mag-propose sa kanya ang fiancé na si Sam Melby. Sa account po ni Catriona, hindi na nakikita ang mga larawan nila ni Sam noong February 2023. Kapansin-pansin din wala na ang iba pang larawan nilang magkasama. Last month lang nang huli silang makitang sweet na sweet sa isa't isa sa birthday celebration ng isa nilang kaibigan sa Pampanga. Tumugong ang mga usap-usapang nagkakalabuan na ang dalawa nang makita last year na hindi suot ni Catriona ang kanyang engagement ring. Wala pa rin silang kumpirmasyon tungkol dyan. Ito pa, makalipas ang halos isang taon mula nang siya'y masangkot sa gulo sa poblasyon, humingi ng tawad sa kanyang pamilya at sa lahat ng naapektuhan ng insidente ang host-comedian na si Aura Briguela. Sa kanyang open letter sa Instagram, Yeah, we win! pamilya, anya, mas nili niyang takbuhan at talikuran ang problema.